pong dumating ang oras, mga minamahal na mga kapatid at tagapakinig, upang talakayin po natin muli ang kasaysayan ng ating Diyos. Ngunit bago pang lahat, ay muli samahan po ninyo ako na magpasalamat at magpuli sa ating Diyos, makapangyarihan sa lahat. Na siyang lumalang ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Muli po ang aking sasabihin ay hindi nagmula sa akin. Mula po ito sa aking mga narinig, nakita at mga babasahin. Mula po sa gabay ng tinig ng Diyos mula sa lahat. At sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay, mga minamahal na kapatid, ay atin pong tunghayang muli at atin pong balikan yung ating pong matinalakay ng una, sapagkat napakahalaga po na atin pong maunawaan kung bakit nagkaroon po ng kasaysayan ang ating Diyos, na ito po yung kinakailangan maunawaan nating lubos, sapagkat ang kailangan po natin ay ang Diyos na totoo. Mga minamahal na kapatid, sa ating pong pagtalakay ng una, sa pamagitan po ng gabay ng tinig ng Diyos ang pagkakala, ang Diyos na tinalakay po natin ay nagsimula ito sa tinig, verbo o salita. Na ito yung hindi po napag-unawa ng marami, na ang tinig na binabanggit po ng Santong Kasulatan, ito po yung tinanggap ng ating si Santong Moses sa bundok ng Sinai. At ito rin yung pinatutuhanan ng mga alagad, na ito rin po yung tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't sinasabi nga po ng Kasulatan na lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa aklat po ng Mateo, Kabanata 28, talaataan po ng 18, na lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sa tema ng pananalita po ng ating Panginoon, maliwanag na tinanggap din po ng ating Kristo, sapagkat marami po ang nagpapatuto at hindi lang po ang setas na yan, bagkus sa ibang mga talata at mga kasulatan ay nagpapatuto po na tinanggap din po ng ating Kristo. Na ito rin po yung tinalakay natin ng panahon ng mamaalam ang ating Kristo, nang siya'y hulihin ay may isang lalaking hubot-hubad, na ito po yung ating pinakita naman nakaraan, na ito po ang tumakas at nagpunta po nito sa silangan. At ito nga po ay nauwi sa isang sentabo natin, na ito po yung ating pong mga coins ng araw, ay doon nakatala o doon naka-drawing ang isang hubot-hubad na lalaki na wala pong pangalan. At sa ating pong pag-aaral mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala, maliwanag na ito po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata ng 25-26, na ganito nga po yung ating mga babasa. Roma 25-26. Ganito po mga kapatid ang mababasa, muli po ang ating pong sasabihin, hindi magmumula sa akin, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos. Ganito po yung nasusulat sa Roma, kabanatang ay talata po ng 16, talata po ng 26 at 25 at 26. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahon walang hanggan. Datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Maliwanag po ang makapangyarihan ang siyang makapanghahayag mula sa pangangaral po ng ating si Apostol Pablo, ganoon din po ng ating Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga. Ito nga po yung hiwaga na natago sa katahimikan ng panahon walang hanggan. Na ito rin po yung tinalakay natin nung una, na ito po ay isang karunungan na hindi mula sa tao, kundi bagkus ito'y karunungan mula sa Diyos. Sa ating pong pagtalakay ng nakaraang araw din mga kapatid, maliwanag na nung dumating sa bansang Pilipinas ang ating Panginoon, na kaya nga sinasabi po sa aklat ng Mateo, Kabanata 21, talataan po ng 43, maliwanag na binabanggit doon na aalisin ang kaharian ng Diyos at inilipat ito sa isang bansang nagkakabunga. At maliwanag nga po doon sa atin ang tinalakay ng bansang Pilipinas ang siyang pinili ng Diyos upang dito maihayag ang buong katotohanan. At ito nga po yung tinalakay din natin na ayon po sa sinasabi ng ating si Dr. Rizal, doon po sa isang aklat na akdang pampanitikan sa tunay ni Jose Rizal, ay maliwanag na dumating sa bansang Pilipinas sa Jesus
Danat nga lang ay hindi siya napagkilala, bagkus ay tinagurian siyang Pilipostero at naging kaaway ng mga Kastila. Mga minamahal na kapatid, punong-puno po ng hiwaga at kalihiman ang mga bagay-bagay na nangyayari, lalo din sa ating pong bansa, na dito po pinagkaroon ng Diyos ang tunay na hiwaga at kalihiman ito. Na sa panahon ito, mga minamahal na kapatid, katulad po ng sinasabi namin sa inyo, ito hindi po nagmula sa amin. Ito po'y mula sa aming narinig, nakita at nangabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Natahasan din pong sinasabi namin sa inyo, mga minamahal na kapatid, na kung hindi dumating dito sa Barangay San Juan de Mata ang isang tinig, na kung tawagin namin ngay tinig ng Diyos buhat sa tala, kami man na inyong mga kapatid ay wala pong naunawaan at wala kaming kinalaman dito. Ngunit nang dumating na po ang tinig, kagaya po ng nasusulat, siya po ang naghayag ng kanyang kalihiman na para makilala ng tao kung sino ba talaga ang Diyos. At sa atin din pong binasa ng nakaraan na sa mga hinula ni Dr. Rizal sapagkat ang ating Panginoon man, mga kapatid, ay nagbigay ng mga palatandaan at nagbigay siya ng mga hula na ito po yung mga nagaganap sa huling araw. Na ito rin po ang ating amang bayanig at Dr. Rizal ay nagbigay din po ng mga palatandaan at nagsabi siya na ang magaganap na siya pong kanyang iniwan na atin pong pinag-aralan at binasa ng nakaraan, yung pong pag-uusap ng matalinghagang pag-uusap ng mag-ina na si Doña Lola at si Dr. Jose Rizal. At doon nga po sa sinasabi ni Dr. Rizal, ayon sa kanyang iniwang talatas na ganito po ang sinasabi dito sa mahiwagang matalinghagang pag-uusap ng mag-ina, ay ganito po ang atin pong mababasa sa huli, na ito po dito natin iugnay upang maunawaan po natin kung bakit mayroon pong tinatawag na isang dibino gobyerno o pamahalang espiritual, na ito nga po'y pinag-usapan na noon pa mang nagkaroon tayo ng Manila 7 Summit Conference, 1966-67 Volcanic Conference, at ito nga po ang pinag-usapan, ang isang dibino gobyerno o ang isang pamahalang espiritual, na ito ay katuparan, mga minamahal na kapatid, ng panalangin iniwan ng ating Panginoong Jesucristo, na ang sabi niya ay manalangin kayo ng ganito. Ayon po sa aklat ng Mateo, Kabanata po ay 6, talatang 32 ay ganito po ang mababasa. Ganito po mga kapatid, ang mababasa muli po ang akin pong sasabihin ay hindi po magmumula sa akin. Mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat po sa tala. Ito po ay mababasa natin ayon po sa binanggit po ng ating kapatid dito po sa Kabanata ng 6, ang talata po niya ay 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So paliwanag po mga kapatid, sa binasa po ng ating kapatid, hanapin daw po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag. Sa isang unawa mga kapatid, ang kaharian na tinutukoy, ito po ay ang kanyang lugar na kinaroroonan. Isang unawa po yan. Sa isang unawa, kung nasaan siya, andun siya nagahari, yun po ay kanyang kaharian. At sa isang unawa naman ay sinasabi na kayo ang kaharian ng Diyos. Nasa loob natin ang kaharian ng Diyos. Ito nga pong tiyakan kung bakit po natin tatalakayin ito mga kapatid, upang matuklasan natin kung saan baga ang kaharian ng Diyos. Nakagaya nung unang panahon na kung saan ang ating Jesucristo ay nandun po ang kaharian ng Diyos, sapagkat siya ang nandun at nag-ahari ang kanyang aral, at yun po ang magaganap dito sa mga huling araw. Kung kaya sa pamagitan po ng pagsasalita o sa pagsasalaysay po natin mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala ng kasaysayan ng Diyos, na kung anong ginawa ng ating Panginoon ay ganun din ang ginawa ni Dr. Jose Rizal. Na maliwanag po na sa tinalakay natin, nagkaroon ng 3 mukha ang ating amang Rizal, ng ating Panginoon, samantalang sa bansang Pilipinas, sa Rizal Miracle Tales, pwede po ninyong basahin yan, pwede ninyong bilhin yan, ay 7 mukha ang sinabi ni Dr. Rizal. At ito nga po sa pagpapatuloy po ng ating pong pagtalakay, ayon po dito sa pag-uusap na matininghaga ng mag-ina, ay ganito po ang iniwang salaysay ni Dr. Rizal. Ikalawang pagwika ay dadalhin, ngunit pagsipot sa bayang Pilipinas ng ika-7 Jose, sasapit na tunay sa bayan na lahat ng teremoto del Unico Nacional ay mahirap, mayaman, papahari at sinuman, tantong magbabayad ng utang sa Diyos at sa tao. Mga minamahal na kapatid, maliwanag ang pinagdiinan dito ni Dr. Jose Rizal, na pagsipot sa bansang Pilipinas ng ika-7 Jose, sasapit na tunay sa bayan ng lahat ng teremoto del Unico Nacional, mahirap, mayaman, papahari at sinuman, tantong magbabayad ng utang sa Diyos at sa tao. Kung kahit ito yung nakakakilabot kung ating pong pagmamasdan mga kapatid, ating pong unawain, katulad po ng sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo o ng Diyos dito sa kong kasulatan, na pagdating po ng Panginoon, siya po'y maghuhukom.
uulan ng apoy. Napakarami pong nakakagimbal na nakasulat dito na kung hindi po ito mapapaliwanag, minsan nagdudulot sa isang tao ng pagkawala ng kanyang pag-asa. Ngunit sa pamagitan nga po ng gabay ng tinig ng Diyos po at sa tala mga minamahal na kapatid, ito yung atin pong isinasalaysay na ang Panginoong Diyos na siya pong lumikha ng lahat ay punong-puno ng awa at pagmamahal. Kung kahit dumating po ang panahon nung panahon nga po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, inuulit ko mga minamahal na kapatid, nagpatawag ito ng tinatawag na Manila 7 Summit Conference. At ito nga po ay naganap ng kapanahonan ng ating Pangulong Marcos. Pero ang nag-utos po at nagplano nito ay walang dilit iba ang ating si Judge Pihaw, in Rizal, in Jesus, in Remores, Davisda. Na ito nga po ang naging isang malaking katanungan at naging misteryoso sa lahat po ng nakakakilala sa kanya. Nang buong sa pantahan ng marami ay partikular na tao lang itong si Judge Pihaw. Ngunit meron pong hiwaga na nakabalot sa tao ito na ito rin po yung katuparan ng sinasabi ni Dr. Rizal na muli siyang magbabago. Mga minamahal na kapatid, maliwanag sa mga sa atin pong mga pinag-aralan ng nakaraan na nagpalipat-lipat lamang ang tinig o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kagaya po ng ating sinalaysay nung una, maliwanag na tinig ng tagpuan ni Moses sa bundok ng Sinai. At pagkatapos, pumasok sa kanya upang iligtas ang mga Israelitas. Nang kapanahunan ng ating Paiso Kristo, ano pong nangyari? Maliwanag din po na meron ding tinanggap ang ating Paiso Kristo upang iligtas sa kasalanan ng sanglibutan. At nang dumating sa bansang Pilipinas, maliwanag din po ang sinabi ni Dr. Rizal sa isang aklat na yun po yung kasaysayan ng kanyang pagkamatay. Ang sabi nga Dr. Rizal sa aklat na yan, mamamatay ako nang hindi ko nasisilayan ng araw na sumisikat sa aking bansa. Kayo na makakakita sa kanya, salubungin niyo siya at ihatid ang kanyang liwanag sa ibang nasa kaniliman. Kung kaya't meron pong katuparan ng lahat, mga minamahal na kapatid, na ito nga po ang kabuuan na yung sinasabi ng Dr. Rizal, yung paghiwalay ng Pilipinas at ng Espanya ay nasa kanyang kamay. Na ito nangyari ng kapanahunan niya at nangyari pa rin sa kasalukuyan at mangyayari pa rin sa mga darating na panahon. Katulad lang po ng inilathala po ng tinatawag na Orthodox Catholic Church. Dito po ang inilathala po nila, ang tinatawag na ito po yung naganap ng inilathala noong April 1991. Dito po sa tinatawag na Aquarian Gospel o yung tinatawag nilang tinig ng panahon, Aquarian Voice. Dito po yung maliwanag na sinasabi dito sa pahayagang ito na binabanggit po dito sa nakasulat dito, ang sabi niya dito ay ganito: ang bagong Jerusalem at ang pamahalang espiritual. Ito po ay nilathala ni Mar Jesus I, Grand Primate Holy Orthodox Catholic Apostolic Church of Jesus Christ, Manila, Philippines. Ang pinakapamagat po nito, ang Panginoon ay nasa silangan. Tingnan po ninyo mga kapatid, itong isang pahayagang ito binabanggit din nila na ang Panginoon daw po ay nasa silangan. Ang bayang Pilipinas ay nakatakda ng malantad sa sangdaigdigan bilang siyang bagong Jerusalem na magiging luklukan ng mga hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa panahon ng milinya. O ang ipinapahiwatig sa atin mula sa aklat ni Propeta Isaias na kanyang sinasabi. Mababasa po natin yan sa Isaias, Kabanata 24, talataan ng 15 hanggang 16. Isaias, Kabanata 24, talatang 15 at 16. Ganito po mababasa sa Isaias, Kabanata 24, talataan 15 at 16. Ngunit bago pang lahat, ang aking po sasabihin ay ito mula sa akin narinig, nakita, nabasa mula sa gabay ng pilig ng Diyos. Ganito po mababasa. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit kaluwalhatian. Sa makatwid ngunit aking sinabi, namamayat ako, sabako, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa ng may lubhang kataksilan. Salamat kapatid. Kaya dito po maliwanag na sinabi, luwalhatiin daw po natin ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay, ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel.
mula Israel sa mga pulo ng dagat. Isipin po ninyo mabuti mga kapatid. Kung hindi ito ipauunawa ay sadyang mahirap. Sa silangan daw po luwalhatiin ang Panginoon. Pagkatapos, ang sabi niya, ang Panginoon daw na Panginoong Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Kahit isipin po natin mabuti, kailanman siguro hindi nagkaroon ng pulo ng dagat. Mga pulo sa dagat pwede pa, pero mga pulo ng dagat, hindi ko alam kung paano ito ipaliliwanag na iba. Mga minamahal na kapatid, ito yung sinasabi namin sa inyo na merong nakalihim sa bawat salita na inilalathala po ng Santong Kasulatan. Ngunit hindi po natin itutuon, bakos magpatuloy po natin ang isang payagang na atin pong babasahin. Kaya ibinigay lang po ang sitas na yun sapagkat merong binabanggit na Panginoon sa silangan na yun po ang luluwalhatiin. Ang sabi niya dito, ang divino o pamahalang espiritual ay sa bansang ito magsisimula na siyang uugit sa lahat ng mga kapamahalaan sa buong kalupaan na pangungunahan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito lang po tayo mga kapatid. Maliwanag ang sinabi niya, ang bayang Pilipinas ay nakatakda ng malantad sa buong sandaigdigan bilang bagong Jerusalem na magiging luklukan ng hari ng mga hari. Pagkatapos binanggit po niya dito na ang divino o pamahalang espiritual ay sa bansang ito magsisimula at siya uugit sa lahat ng mga pamahalaan sa buong kalupaan na pangungunahan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay hula, ito po inilathalang mga Orthodox Catholic. Samantalang binabanggit po natin sa ating pong pag-aaral ng nakaraan mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala, Pilipinas ang siyang pinili po ng ating Panginoon upang pagtayo ng isang bagong paraiso ng Eden. Mga minamahal na kapatid, sadyang nagtutugma ang mga pahayag po na atin pong binabasa na ito po'y nagmula sa iba't ibang samahan at yun din po sa mga kasulatan iniwan po ng Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang bayang pinili at lupang hinirang na siyang magiging bagong paraiso ng Eden sa panahon ng Aquaryo. Masusumpungan namang tunay na malayong silangan ayon pa rin sa mga hula ng banal na kasulatan, mga aklat ni Propeta Isaias na kanyang sinasabi. Aklat po ng Isaias, kabanata po ay 4 na po talataan po ng 28. Dito po sa Isaias, sa kabanata 4 na po talataang 4 na po kabanata 4 na po talataan ng 28. At dito po 41. sa talataang 20. Nakalagay kasi dito. O sa 41.1 na lang, hindi basahin ko pala. 41.1. 41.1. mo. Ganito yung ating pong mababasa dito po sa aklat po ng Isaias. Magsitahimik kayo sa harap ko o mga pulo at mga bagong lakas ang mga bayan. Magsilapit sila saka magsalita sila. Tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan. Kung maliwanag po, sinasabi niya magsitahimik kayo sa harap ko o mga pulo at mga bagong lakas. Mga bagong lakas ang mga bayan. Magsilapit sila saka magsalita sila. Tayo magsilapit na magkakasama sa kahatulan. Yan po ang nakalagay mga kapatid. So, maliwanag na may pinanalapit ang Panginoon, pinanalapitan. At ang karugtong po ng tinatala dito, sa isang pagkakataon ng dumalaw sa Pilipinas si Billy Graham, isang Amerikanong evangelista ng Graham Crusade, na magkaroon siya ng isang national prayer breakfast na ginanap sa Philippine Plaza Hotel Manila, ay naging panauhin niya at tagapagsalita ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Ginoong Fernando Marcos. Sinabi ng Pangulo at binigyang din niya dito ang tungkol sa ginagampanan ng relihiyon sa Pilipinas, na ito isang malakas na pwersa para sa reforma at pagbabago ng ating lupunan sa daigdig. Bagay ngayon na nagkaroon ng kaganapan ng panahon ng kanyang panunungkulan nang magkaroon ng IDSA Revolution sa Pilipinas noong Pebrero 1986. Samantala, sinabi naman ni Billy Graham na ang Pilipinas ay maaaring hindi ito maging isang dakila o economic o military superpower sa malapit na hinaharap. Ngunit sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, ito'y maaari itong maging spiritual superpower. At sinabi niya na ang daigdig ay kasalukuyang nasa gitna ng isang spiritual na pagdigma at ang Pilipinas ang magiging siyang sentro ng pagbabagong spiritual sapagkat ito'y may pamana at karunasang pangrelihiyon na nagbibigay dito ng pundasyon upang pagtayuan ng isang bagong lipunan ng Diyos. Sa madaling wika, ito ang pamahalaang spiritual. Ito po yung napakahalaga mga kapatid.
At sa gayon ang Pilipinas ay makatutulong sa daigdig. Gayon din naman si Papa Juan Paul II minsan ay nagsabi ng Pilipinas ay ang ilaw ni Kristo sa malayong silangan. Sila mismo nagpapatotoo, mga minamahal na kapatid, ng Pilipinas ang siya pong tinatawag dito na pagtatayo ng isang bagong lipunan ng madaling wika. Ito po ang pamahalaang espiritual. So hindi po nanggaling sa atin, bagkus sila man ng mga taga-ibang bansa ay pinatutunayan nila ng Pilipinas talaga, at ang Biblia mismo ay tinutukoy na silangan. Kahit po ng kasaysayan ay tinutukoy na ng bansang Pilipinas, lalo din po nang magkaroon tayo ng Manila 7 Summit Conference na ito po ay naganap mismo sa Palasyo ng Malacanang. Tinawag ng Panginoong Diyos ang kanyang lingkod na tinaguriang ibong magdaragi sa silanganan, at ibabangon niya si sikatan ng araw. Mula sa malayong lupain, Far East, ang tao ding ito ang tinutukoy sa kalawang bahagi ng ikatlong lihim ng Fatima, ang katauhan ng Papang Pilipino. Mayroon pong tinutukoy dito ngayon ng Papang Pilipino na darating ang hinirang ng Diyos na siyang mamamahala sa kahuli-hulihang mga taon ng panahon ng Diyos o ng Espiritu Santo, at siya'y aakay sa sangkatauhan patungo sa gininto ang kapanahunan at magaganap sa taong 2000. Ito nga ang binabanggit sa aklat ni Propeta Isaias na ganito ang sinasabi. Binanggit po dito ang taong 2000 sapagkat mula po itong 2000 pagpasok ng milenyo, ito na po ang kinakailangan maunawaan ng mga tao, at sigurado na sakop po ng milenyo ito at hindi ng panahon ng 19th century. Kaya nga po baliwanag sa sinasabi po dito sa aklat ng Isaias, kabanata po 41, talataan po ng 2 na may nakasulat na ganito. Ganito po mababasa sa 41, talataang unang 2. Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kanyang tinawag sa katwiran na kanyang paanan? Siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari. Kanyang ibinibigay sila sa parang alabok, sa kanyang tabak na parang pinaspas na dayami sa kanyang puso. Pakibasa pa rin kapatid ang 46:11 ng Isaias. Ganito po ang mababasa sa 46, talataan po ng 11. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. So maliwanag po sa binasa pang panghuli ng ating kapatid. Sa una sabi niya, sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan ng kanyang tinatawag sa katwiran, sa kanyang paanan. Dito lang po sa 46:2 o 46:11 na tumatawag ng ibong magdaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinasalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala at akin namang gagawin. Kung napansin po ninyo na nakarang araw, may pinakita ko sa kanyo ni Akoy. Ano po? Yung 5 centavo. Nag-umpisa ito sa 1 centavo ng bansang Pilipinas. Kung napansin ninyo, meron sa kabila ay ibong magdaragit at sa kabila naman ay isang tao. Kaya ulitin lang po natin basahin ang nasa Isaias na tumatawag ng ibong magdaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Kaya po yung ibong magdaragit, ito po yung nagpapatunay mula sa bansang Amerika, lumipat nga po sa bansang Pilipinas ng isang taong hupot-tubad na ito po yung nagsasabi na gumagawa ng kanyang payo, ng sinabi ng ating Panginoon, oo, aking sinasalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, at akin namang gagawin. So maliwanag mga kapatid na ito po yung tinutukoy niya na ang taong ito na taga-ibang lupa ay magiging papa. Na kinasyahan ng Diyos sa isang Pilipino at siya'y kahalubilo na natin ngayon. Siya'y mag-uugat sa Pilipinas at mamamahala sa labas ng Vatikano. Nang ibig sabihin ay hindi siya kabilang sa sektang Romano-Katoliko. Ito nga ang tiyakang dahilan kung bakit ang Vatikano ay magpahanggang sa araw na ito ay ipahayag ay ikatlong lihim ng Fatima. Gayong ang katotohanan ay sinabi ng Lucia dos Santos, ang isa sa 3 bata na nakasaksi at pinagpahayagan nang magpakita si Birhen Maria sa Fatima, Portugal noong 1917. Sa mga nangangalaga sa kanya, ay ito ipinahayag sana nila noong pamang 1960. Marahil ay nararamdaman ng mga Vatikano na ito isang malaking banta sa kanilang kapangyarihan ang pagdating ng bagong papa, kaya't hindi pa nila ipinahayag ito.
Mga minamahal na kapatid, maliwanag dito kung atin pong iuugnay sa Biblia ang sinasabi po ng ating Panginoon na dito sa aklat po ng Isaias o sa Apokalipsis, Kabanata po 22, talataan po ng tinatawag na talataan ng 16 ay mababasa po tayong ganito. Apokalipsis 22:16 na maliwanag po ang binabanggit ng ating Panginoon dito sa aklat nito. At muli ang sasabihin ko, hindi magmumula sa akin narinig, nakita at babasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Dito po sa Apokalipsis, kabanata ng 22, talataang 16, ganito yung atin pong mababasa. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpapatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. So maliwanag po, mayroon siyang sinasabi dito na isusugo niya ng kanyang anghel. Nasa kabila po nito mga minamahal na kapatid, nang magkaroon po tayo ng Manila 7 Summit Conference, ay maliwanag dito sa inisinaysa ng ating si Judge Pihaw na ganito po ang sinasabi niya doon po sa aklat ng pamahalang espiritual. Na binanggit ni Judge Pihaw ang talatang ganito po. Ito po ay mababasa natin sa pamahalang espiritual. Nang sabi niya dito ay maliwanag na ganito. The angel of this Supreme Bishop and King Pope Body and King Pope Jesus Christ of Nazareth testimony. Lord Jesus Christ of Nazareth as the King Head Pope Body of Santa Ignacia. Ito pala yung binabanggit ng ating Panginoon ayon po sa aklat ng Apokalipsis na meron siyang isusugong anghel na dito yung maliwanag na sinasabi ni Judge Pihaw, ito raw po ay isang testamento ng ating Panginoon dito po sa aklat ng pamahalang espiritual. Ang sabi nga niya, ang anghel sa silangan ay isang Supreme Obispo. Yun din ang binabasa po natin kanina dito sa Juan Revelation, ang isang papang Pilipino na ito po ang mamamahala sa kahuli-huli ang mga taon sa panahon po ng milenya. So ibig sabihin, sa panahon na po natin ngayon, sapagkat ang milenya po mula ng 2000, milenya na po yan hanggang ngayon, na ito po yung sinasabing anghel na sa dulong silangan. Na ito nga po yung binabanggit ng ating Siyang Rizal, pagsipot sa bayang Pilipinas na Ikapitong Jose. Sasapit na tunay na sa bayan na lahat ng teremoto del Unico Nacional, mahirap, mayaman, papahari at sinuman, tantong magbabayad ng utang sa Diyos at sa tao. Mga minamahal na kapatid, bansang Pilipinas na nakikinig sa atin pong pahayag, lalong-lalo po sa mga Rizalista na nakakaalam ng hiwagat lihim ng ating sinutkat Dr. Rizal, napakapalad po ng ating pong bansa, lalong-lalo sa ating mga Pilipino. Sapagkat ang hindi natin sukat, akalain mga minamahal na kapatid, na yung binabanggit pala ng Santong Kasulatan, na ihahayag sa mga huling araw, ito yung sinasabing lihim po ng Sion, na pagka po nahayag ay dito pala sa bansang Pilipinas ito maihayag. At ito nga po ang magpapatupad ng isang divino gobyerno na ito po yung katuparan ng panalangin iniwan ng ating Panginoon na inuulit ko po, Ama naming nasa langit ka, sampahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kahanan mo. Gawin nawa ang iyong kalooban na kung papaano sa langit ay magkagayon dito sa lupa. Ito rin mga minamahal na kapatid, ang binabanggit po sa Santong Kasulatan ng ating Panginoon na atin pong kailangang talakayin mabuti sapagkat dito nga po nagkaroon ng tinatawag na hidwa ang pananampalataya sapagkat ng panahon nga po ng ating Panginoon maliwanag ang kanyang sinabi na magsusugo siya ng mga aliw na siyang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. Ito po ulitin po natin talakayin dito po sa aklat po ng Mateo, Juan, Kabanata po 14, talataan ng 26 na may nakasulat na ganito mga minamahal na kapatid. Muli po mga kapatid, ang akin pong sasabihin, hindi po magmumula sa akin, mula lang po sa akin mga narinig, nakita at mga mabasahin sa gabay po ng tinig ng Diyos. Buhat po sa lahat. Ganito po ang mababasa mga kapatid dito po sa panulat po ni Apostol Juan. Ang kabanata po niya ay 16, ang talata po niya ay 5. Ganito po yung datapwat ang mga aliw sa makapitbagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. So maliwanag po, merong Espiritu Santo na isusugo ng Ama isusugo ng Ama sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At sinasabi ng ating Panginoon Kristo, siya ang magtuturo sa inyo anya ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. So maliwanag, meron pong magpapaalala at meron magtuturo. Ang malaking tanong mga minamahal na kapatid, dumating na po kaya ito?
At kung sakaling dumating po siya, nasaan siya sa ngayon? Saan siya matatagpuan? Ano ang pagkakakilanlan sa Kanya para matiyak natin na yung binabanggit ng ating Panginoon na magtuturo ng lahat ng mga bagay ay hindi po tayo magkamali at maging tumpak yung ating pong pagkilala at pananampalataya sa Diyos. Halos lahat ng aral, binabanggit lahat minsan ay ako hindi man tinatanong mga kapatid, meron pa akong nakaugnay isang nagpakilalang pastor. Siyang nagsabi sa akin na nasa kanya raw ang Espiritu Santo. Ngunit nang tanungin ko mga kapatid, hindi niya masagot ang tanong. Maraming nagpapakilala na sila isinugo ng Diyos. Madali namang sabihin yun. Katulad lang po na itinanong ko sa isang leader po ng sekta. Palibhasa ay ang paniniwala niya sa sarili niya ay siya na po yung isinugo ng Panginoon. Palibhasa ay meron siyang programa. Inimbita ako at ako raw ay may karapatang magtanong. Kahit sino po na nakikinig at makakapanood po nito, subukan po ninyong basahin ang aklat po ng Apokalipsis, kabanata po ay 3, talataan ng 12. At ito yung tinanong ko mismo sa kanya. Bago po natin ipagpatuloy yung kasaysayan nito. Dito po yung tinatawagan ko lahat. Muli ang aking sasabihin ay binabumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita ng basa, mula sa gabay ng tinig ng Diyos. Ganito po ang mababasa sa Apokalipsis, kabanata po ng 3, talataan po ng 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sarili bagong pangalan. Yan po ang tinanong ko sa isang leader ng sekta. Dahil siya nagpapakilala na marunong magtanong daw sa kanya, bigyan sa kanya. Ito po ay tinanong ko sa kanya nang mabasa ko. Sinabi ko, kapatid, ito yung tanong ko. Ano ang pangalan ng Diyos ni Jesus? Ano ang pangalan ng bayan ng Diyos ni Jesus? At ano ang sariling bagong pangalan ni Jesus? Bakit ko po sa kanya kaya itinanong ito? Sapagkat maliwanag ang nakasulat sa Apokalipsis, ang magtagumpay, sabi ni Jesus, gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At isusulat ko sa kanya. Kaya ko siya tinanong para tiyakin kung siya nga ang tinutukoy ng ating Panginoon na isusugo ng mga aliw na magtuturo ng lahat ng mga bagay. At kung sakaling masagot niya, siya nga, yun ang isang palatandaan. Sino man mga kapatid, pwede niyong tanungin. Kung siya nga talaga, kailangan sagutin niya ano ang pangalan ng Diyos Jesus, pangalan ng bayan ng Diyos Jesus, at sariling bagong pangalan ng Jesus. Mga minamahal na kapatid, nakakalungkot isipin na ang sagot sa akin, pagkayanin ng kuko masasagot. Sabi ko sa kanya, kapatid, pangalan ang tinatanong ko sa iyo at hindi pagkayanin ako. Kaya ko sa tinanong dahil siyang leader. Ibig kong sabihin, kapatid, bakit ko kinukwento sa inyo to? Para tiyakin po natin na totoo yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo na meron siyang isusugod na magtuturo at magpapaalala ng lahat na sinabi ng ating Panginoon Kristo. Sa mga kapatid kong mga Rizalista, minsan nagtanong din po ako. Dahil ako man nung araw mga kapatid, naniniwala ako na si Dr. Rizal ay Espiritu Santo. Pero napakalaking tanong ito po bilang isang Rizalista sa akin noon. Kung binabanggit ng ating Panginoon Kristo ng Espiritu Santo ang isang magtuturo, mula po nung naniwala at nakilala ko si Rizal, hindi ko pa siya nakita nagturo sa akin. So sino ngayon yung tinutukoy po dito? Pwede po nating siyasatin yung ating pong pananaw. Pwede nating siyasatin yung ating paniniwala. Dahil ang hangarin po ng Diyos, magkaroon tayo ng isang pananampalataya lamang. Magkaroon tayo ng iisang Diyos lamang, iisang aral. Lahat po iisa sapagkat mula tayo sa isa. Pero ang nangyari mga minamahal na kapatid, napasakit tanggapin ang katotohanan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Dito po nagkabahabagi ang paniniwala ng bawat nilala. Pero panahon na po para po ito may saysay. Pasalamat po tayong lahat, dumating ang tinig ng Diyos po sa tala na ito po ang magsasaysay mula nung una hanggang wakas sapagkat maliwanag po ang sinasabi po sa aklat ng Isayas. Kabanata po ay 10, talataan po ng kabanata 10 talataan po ng tinanong po natin. Medyo nakalimutan ko po yung setas. Ano po? Na siya po ang magpapahayag mula sa simula hanggang wakas. O dito po. Dito po sa aklat po ng Isayas, kabanata 6
46, talataan po ng 9 at 10. So ako na, basahin. At muli ang sasabihin ko, hindi magmumula sa akin narinig, nakita at basahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Ganito yung ating mababasa sa Isaias, Kabanata 46, talatang 9 hanggang 10. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Mga minamahal na kapatid, matindi po ang binabanggit sa talata ito. Anong sabi niya? Inyong alalahanin ang mga dating bagay noong una. Sapagkat ako'y Diyos, sabi niya, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Dito pa lang kung atin pong susuriing mabuti, mga minamahal na kapatid, makikilala pala natin kung nasaan ang Diyos. Dahil siya lamang ang makapagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Kaya ngayon mga kapatid, mula sa gabay ng tinig ng Diyos, kung sa talat tinatalakay natin kung ano sinasabi ng Biblia, kung saan nagsimula ang Diyos, at kung ano ang ginawa ng Diyos. Ito yung sinasabi ko sa inyo, karunungan mula sa langit at hindi mula sa tao, sapagkat walang sino mang tao ang makapagpapahayag ng tunay na kasaysayan ng Diyos, sapagkat tanging siya lang ang makapagpapahayag nito. Na kung wala pang tinig ng Diyos po sa talat, sinasabi namin, kahit ako, kahit kami, ay walang nalalaman dito. Ngunit sa pamagitan po ng ating Diyos, siya mismo ang nagturo at nagpahayag ng kanyang pagkasino mula pa sa una at hanggang sa uli. Kaya ito mga kapatid, napakahalaga na maunawaan po natin lahat, sapagkat ang hangarin po ng ating Diyos ay magkaroon ng isang Diyos na nakikilala. Hindi kagaya ngayon, ang dami po na samahan, kanya-kanyang Diyos ang kinikilala. Ang dami pong mga grupo, kanya-kanyang Panginoon ang sinusundan. Samantalang hindi po ganun ang layunin ng ating Diyos, mga minamahal. Ang punto lang na kailangan po gawin natin, tuparin natin yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag. Sa ibang talata po, hanapin natin yung sinasabi niya, isinugo niya, na sapagkat yun lang ang makapagtuturo. Na kung hindi yung isinugo ang magtuturo, sigurado mga kapatid, hindi eksakto ang mapag-aaralan natin at turo natin kung makakamit. Kaya't napakahalaga nito, kaya inuulit-ulit po namin mga kapatid upang mapag-unawa natin na panahon na, dumating na po ang takdang panahon, sapagkat yung pong petsa na dumating sa atin, ito na po yung panahon talaga na tayo po ay nasasakop ng Espiritu Santo. Nasa ayat gusto natin mga kapatid, itong mga susunod na taon, may ihahayag na po ang lahat ng katotohanan ito, sapagkat napapanahon na po mga minamahal na kapatid. Pagmasdan po natin ang ating paligid, pagmasdan natin ang gaganap sa ating mga lipunan. Hindi po ba't ito yung nakasulat sa kasulatan? Patunay lang mga kapatid na ito na yung panahon. Patunay lang na ito na po ang takdang itinakdang ng panahon. Kaya nga kung atin pong pag-aaralan mabuti mga kapatid, napakahalaga ng sinasabi po dito sa aklat po ng Pedro, na sa unang Pedro kabanata po ay kabanata po ay 2, talataan po ng 6 na ganito po ang sinasabi niya. Unang Pedro kabanata 2, talataan po ng 6. Muling ating sasabihin ay hindi po mula sa akin narinig, nakita at nabasa. Mula sa gabay ng tinig ng Diyos, ganito po mababasa sa unang Pedro, sa kabanata po ng 2, talata po ng 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. So paliwanag po, anong sabi niya? Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulo na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ang malaking tanong kapatid, nasaan yung Sion na binabanggit dito, na nandun yung isang batong panulo, na ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahiya. Subukan po natin tingnan ang mga kasaysayan. Meron din pong bundok ng Sion sa ibang lugar, pero walang Panginoon doon.
Sa susunod pong pagtalakay natin kapatid, tatalakayin na natin kung saan matatagpuan ang bundok ng Sion, na doon po aahon ang lahat ng mga bansa at tuturuan mismo sila ng Panginoon ng kanyang landas. Upang ang layunin po ng Diyos ay magkaroon po ng tunay na kapayapaan, tunay na kasaysaganaan at higit sa lahat ay ang kaligtasan ng bawat nilalang sa buong kinapal. Mga minamahal na kapatid, hindi man po ninyo tinatanong, mula po nung dumating ang taong 2001 na kami po'y malipat dito sa Barangay San Juan de Mata, Tarlac City, ay ginawa na po namin talagang gumawa kayo ng mga kalatas upang ipabot ito sa mga namumuno ng ating bansa, lalo higit po sa mga pangulo na inabutan po ng pagpapahayag ng tinig ng Diyos po. Ngunit hindi malamang ang pagkakataon mga kapatid, sinulatan namin ang mga naging Pangulo natin. Hanggang sa panahon ito, may sulat na rin po tayo sa Pangulo. Dahil nga lang, nakapagtataka bakit hindi po nabibigyan ng panahon para po maipahayag ang buong katotohanan. Samantalang ang hangarin po ng Diyos, magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan, kasaganan at kaligtasan. Kagaya nga po na nakalagay dito sa altar ng napakalaging sulat, ang mataas at banal na layunin ni Howard Rizal in Reduces in Remoris Davistab, the new governmental formula for world peace, prosperity, and for the salvation of flesh and soul. Napakahalaga mga minamahal na kapatid, ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Napakahalaga ng kaligtasan ng bawat nila. Sana po mapakinggan ang mensaheng ito dahil ito po ang magliligtas sa atin sa tiyak na hindi karapat dapat maganap sa ating bansang minamahal. Hindi lang po sa ating bansa, bagkus ito po ay buong sanglibutan. At sa susunod po na pagtalakay namin ng mga bagay-bagay na salita na iniwan ng Diyos upang makilala natin bubuos ang ating Panginoon. Hinihiling po namin sa inyo mga minamahal na kapatid na subaybayan po at ito po ay atin pong magtunghayan upang maunawaan natin ang tunay na kasaysayan ng ating Diyos. Muli po, kami po lubos na nagpapasalamat. Maraming pong salamat sa mga nakikinig at biyaya ng Panginoon sa ating mga magpakailanman. Isang mabiyayang oras sa ating mga.